Magandang hapon muli, mga kapatid. So tayo dumako na sa ating mensahe po sa hapong ito. So ating mensahe po sa hapong ito ay tungkol po sa iglesia na nasa Efeso. Ayon po sa nakasulat sa Apocalypse o Revelation, chapter 2, verses 1 to 7. Ito pong sulat ng Apocalypse o Revelation. Ito po ay sinulat sa pitong iglesia na nandun po sa lugar na tinatawag noon na Asia Minor or Asia. Ito po ay probinsya ng Roman Empire. Ano po. Sinabi pito ang iglesia, pero actually, mas marami pang kesa sa pito ang iglesia sa lugar na yun. Kaya lang, itong pitong ito na iglesia na matatagpuan sa Asia, ito ay naglalarawan sa mga iba-ibang iglesia sa panahon na yun. In other words, halimbawa, may mga iglesia na katulad ng iglesia sa Efeso. Doon sa kailang katangian bilang isang kongregasyon. May mga kongregasyon na katulad sa Smyrna. Kaya ito yung pinili ng Panginoon. Itong pitong iglesia na ito para mailarawan yung kalagayan ng mga iglesia sa panahon na yun. So dito po sa Efeso, sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7, ito po ang ating mababasa. Sa anghel na iglesia sa Efeso, ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Alam ko ang iyong magawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol. Ngunit sila ay hindi ngayon. At natuklasan mo sila ay pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisikap, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Ngunit ito ang mabuti na sa iyo. Kinapapuotan mo magawa ng mga Nicolaita na kinapapuotan ko rin. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa may iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito yung sinabi ng ating Panginoon sa iglesia na nasa Efeso. At ito po ang ating bibigyan pansin sa ating pangangaral sa hapong ito. Meron pitong iglesia sa Asia, pero hindi lang pito yan. Meron pang iba. Kaya lang, sabi nga natin kanina, may mga mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa iglesia na nasa Asia. Dahil karamihan ng mga iglesia sa panahon na yun ay katulad ng pitong yan. Ibig sabihin, yung pitong iglesia na yan ay naglalarawan sa ibang mga iglesia na nandoon sa panahon na yun. So, nagsulat ng Panginoon ng mensahe sa bawat isa sa mga iglesia na yan. Mayroong mensahe ng ating Panginoon. At ang mga sulat na naibigay sa bawat iglesia ay pinakikilala yung sitwasyon at yung mga suliranin na kanilang inaharap noong panahon na yun. Pinupuri ng Panginoon sa mga bagay na sila ay tapat. Ngunit hindi sila pinupuri sa mga kasalanan na ginagawa nila na kinakailangan ng pagsisihan. So yung pitong iglesia, may dalawang tapat at walang problema. Pero yung lima, meron silang mga problema. Kaya ito ang isang iglesia ay nasa Efeso. So pag pinag-aaralan po natin yung mga mensahe ng Panginoon sa mga iglesia ito, ang iglesia katulad natin, tayo po ay titibay dahil sa mga aral na ating matututunan at tayo rin po ay binibigyan ng babala sa mga bagay na ginawa nila na hindi nararapat at hindi natin dapat gayahin. Kaya magandang pag-aralan din po natin ito mga sulat na ito para tayo matuto. At tingnan po ninyo, nandito po ang syudad ng Efeso. Ito'y malapit sa dagat. Yung iba, katulad din po ng Smyrna na malayo sa dagat, pero yung iba ay malayo sa dagat. Pasilin po natin,
Sa panahon na yon, ang kalakal ay nanggagaling sa dagat. Siyempre, naglalakbay sila sa dagat. Dinadala yung mga iba-ibang kalakal. So, yung Efeso po ay isang lugar na progresibo. Kaya lang, sa lugar po ng Efeso, katulad ng karamihan ng mga syudad at mga lugar sa panahon na yon, sila po'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung sitwasyon ng mga Kristiyano sa panahon na yon, katulad din sa sitwasyon natin ngayon. Kakaunti lang yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, kakaunti rin ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ang karamihan sa mga tao, hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. Katulad po sa Efeso, sila ay sumasamba sa isang Diyos-Diyosan na sa Tagalog ay tinatawag na Artemis. Pero sa English, sa King James ay Diana. Ito ay isang Diyos-Diyosan. Ito po ay may malaking larawan o estatwa sa Efeso. At ito ay napakalaki, napakaganda. Na ito na ay isa sa mga pinakamagandang bagay na matatagpuan sa panahon ngayon. Pero ito ay templo ng isang Diyos-Diyosan. Dito po sa gawa, sa 19, verse 35, ang basahin po natin, para makita natin yung sitwasyon ng pagsamba ng Diyos-Diyosan sa lugar po ng Efeso. Ito po ating mababasa. Na mapatahimik na kalihim ng bayan ng maraming tao, ay kanyang sinabi, mga lalaking taga-Efeso, sino sa mga tao hindi nakakaalam ng lungsod ng mga taga-Efeso ay tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis at ng banal na batong nahulog mula sa langit. So dito po yung sentro ng pagsamba sa Diyos-Diyos na ito. At may napakagandang templo na kung saan sinasamba nila ito. Tingnan po natin ang lugar na ito. Ito po yung nasa tabi ng dagat. So ito po isang sentro ng kalakal. Yung kalakal ay dumadaan sa lugar ng Efeso. Pasinin po natin, may mga daan na patungo sa ibang lugar. Ang katangian po ng mga Romano, bagamat sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay magaling gumawa. Sila ay magaling na engineer. Nagawa na maraming mga gusali at mga structure at mga daan. Kaya doon ng tamang panahon na dumating ang Panginoon at ipinangalan ng Ebanghelyo dahil madaling maglakbay. Dahil sa mga daan na ginawa ng mga Romano. Kaya itong Efeso, ito yung lugar ng kalakalan. Kaya tingnan po ninyo, kung ito'y sentro ng kalakal, yung iba di ba mga tao na galing sa iba't ibang lungsod sa Asia ay dumadaan sa Efeso dahil doon sa kalakal. Kaya doon sa nangaral po si Pablo sa Efeso, sabi nila, lahat ng nandun sa Asia ay napakinggan nilang Ebanghelyo. Ibig sabihin, maraming mga tao sa iba't ibang lugar ang napakinggan nila ang Ebanghelyo. Ito'y nangyari dahil maraming tao palaging pupunta at nagagaling at dumadaan sa Efeso. Dahil nga po ito'y sentro ng kalakal. So ito isang progresibong lugar at sentro po ng pagsamba ng Diyos-Diyosan na si Artemis. Ang iglesia po sa Efeso, doon sa Gawa, chapter 19, ito nagsimula sa pamamagitan ni Apostle Paul. Nakatagpo siya ng 12 alagad na bautismuhan sa bautismo ni Juan at binautismo niya sa bautismo ng ating Panginoon. Doon na simula ng iglesia sa Efeso. Nung simula, siya po ay sa loob po ng 3 buwan, si Apostle Paul ay nangaral doon sa sinagoga. Dahil siyempre siya isang Hudyo, ang unang pinupuntahan ni Apostle Paul ay mga Hudyo. Kasi nangaral 3 buwan doon. At bago siya nangaral ng 2 taon sa eskwelahan ni Tiranos. Nilangan niya yung mga lagan doon. Nababasa sa chapter 19 verse 10. At sa kabuuan, siya'y nangaral at nanirahan sa lugar ng Efeso sa loob ng 3 taon. Basahin po natin ang mga talata. Siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita na may katapangan. Hindi madaling gawin niyo. Pupunta ka sa sinagoga na hindi naniniwala sa Panginoon. At siya'y nangangaral doon na nangangatwiran at nanghihikaya tungkol sa mga bagay na naukol sa kaharian ng Diyos.
Ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan o tungkol sa Ebanghelyo, sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at sinama ang mga alagad at nagpagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Sa araw-araw, si Apostle Paul ay nangangaral ng Ebanghelyo at di maiwasan yung pagkikipagtalo niya sa mga tao na hindi naniniwala sa Ebanghelyo. At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Kaya ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo, kaya din ang mga Grego. So maraming tao sa Asya na nakarinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Though si Apostle Paul later on, siya po'y pauwi na sa Jerusalem, pupunta siya sa Jerusalem, para yatin niya yung tulong na binigay ng mga iglesia sa Corinto at sa Macedonia. Ito ang sinabi niya sa mga matanda na nasa Efeso. Kaya kayo'y maging handa at alalahanin ninyo sa loob ng 3 taon. Ganyan. So 3 taon nang aral si Apostle Paul sa Efeso ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Bakit may babala? Dahil mayroong kaaway ang Panginoon, hindi si Satanas. Kung ang Panginoon ay nagtatagumpay sa pagliligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng Ebanghelyo, gayon din ang ginagawa ni Satanas. Ninalabanan niya ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. So, meron siyang kaaway noon. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo kanya. Later na makikita natin yung babala na ibinigay ni Apostle Paul. Sa panahon na ito, binagyan niya ng babala sa loob ng 3 taon ng pagtalikod sa katotohanan o apostasy. Pagtalikod sa katotohanan na ito'y darating. Na iglesia po ay may gagaling yung mga nagtuturo ng malingaral mula sa labas at mula rin sa magkasamahan nila sa loob. Kung ang nagiging kaaway ng katotohanan na hindi lang galing sa labas, kung minsan galing din sa mga kasama natin na nagtuturo ng malingaral. Dito po sa Gawa, chapter 20, verse 29 to verse 30. Nung si Pablo po umalis na sa Efeso, iniwan niya roon si Timoteo para ipagpatuloy niya ang pangangaral at labanan niyang simula ng pagtalikod na ito kanya. So basahin po natin ang mga talata. Alam ko na pag-alis ko kanya. Pag-alis niya, ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kauntoy galing sa labas. At dilitaw mula sa inyo na rin kasamahan galing sa loob ng iglesia, ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihi sa mga bagay na hindi totoo upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. So kung titingnan natin ang kasaysayan ng iglesia ng ating Panginoon, may isang iglesia na galing doon dahil sa pagtalikod mula sa katotohanan. Dito po sa unang Timoteo, ang sulatan ni Pablo sa Timoteo, pinapakiusapang kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ko sa Macedonia, na yung atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral kanya. Huwag bigyan pansin ng mga lamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sari ng mga kahaka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ni Pablo na may pupunta sa Efeso at pagtuturo ng mali. Kaya iniwan niya si Timoteo doon para patuloy niya pangaral sa katotohanan, pagtatanggol din po sa katotohanan. So mayroong babala na sinabi ni Apostle Paul habang siya ay nandoon sa Efeso at bago po siya umalis patungo sa Jerusalem. Dito po nilalarawan ng Panginoon bilang inahawakan niya sa kanyang kamay ang 7 bituin, Revelation 2:1. Ito yung naglalarawan po ng 7 iglesia kanya. Yung nga pong 7 ito. Tapos siya naglalakad kanya sa 7 gintong kandilerya o yung palagayan po ng parang ilaw-ilawan, siya naglalakad doon kanya. So ito yung nagpapaalala sa kanila ang sa kanyang kapangyarihan sa kanila at ang kanyang pagkakaalam kung ano kalagayan nila kanya. So wala tayong maitatago sa ating Panginoon.
Alam niya nangyayari sa atin. At meron siyang kapangyarihan sa atin. Makikita natin mamaya ang babala niya sa iglesia sa Efeso na kung hindi sila magsisisi, aalisin ng Panginoon yung kandinarya o yung lampstand na nagpapakita na hindi na sila kinikilala ng Panginoon bilang kanyang iglesia kanya. So yun ang larawan ng ating Panginoon sa Apokalipsis. Anong sitwasyon sa Efeso? Yung iglesia po ay merong para bagang panganib na galing sa mga masasamang tao at mga bulang apostol. Yun ang kalagayan nila. Nilalabanan nila yung mga masasamang tao. In other words, maaaring ito yung mga Kristiyano na lumalakad sa mali. At yung mga bulang apostol na galing sa labas, na nagkukunwari na sila yung mga apostol. Alam ko ang iyong magawa, sabi ng Panginoon, ang iyong paggawa. So tingnan ninyo. Alam ko ang inyong magawa, yung ginawa nila. At alam ko rin na kasalukuyan yung ginagawa, paggawa, at pagtsatsaga. At hindi mo mapagtingisan ang masasamang tao. In other words, kung meron mga Kristiyano na gumagawa ng hindi nararapat o tama o kasalanan sa gitna nila, inaalis nila yun. Hindi na mapagtingisan. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol, ngunit sila hindi ngayon. At natakutsan mo sila yung pawang mga sinungaling. So may nagkukunwaring mga bulang apostol. At sinubok sila. At napatunayan na hindi sila apostol. Alam niyo, may mga tao sa panahon natin ngayon, nagpapanggap sila mga apostol. Pero may tandang isang apostol. Kaya sabi ni Pablo sa Pangalang Korinto, taglay ko kanyang tanda ng pagiging apostol. So sinubok nila yung mga tao ito, at tatagpuan, wala silang tanda ng pagiging apostol. At sila yung mga sinungaling. So ito yung babala na binasa natin kanina, na sinabi ni Pablo bago siya umalis sa Jerusalem sa mga matanda o elders sa iglesia po ng Efeso, na meron talagang pangalim na naghihintay sa kanila. Kaya nagbigay siya ng babala para sila yung mag-ingat. So tingnan po ninyo, ginawa naman nila yan, di ba? Hindi nila pinagtitiisa ng mga tao na sama at tinabahan nila yung mga apostol na mga bulaan sa gitna nila. So dito po yung babala. Nung si Pablo, papunta na po sila sa Jerusalem. At dito yung Jerusalem, kung lalagay natin ang mapa. At sinasang syudad po ng Miletus, pinatawag niya yung mga matatanda sa iglesia ng Efeso. Kung nagbabasa lang tayo ng Biblia, wala tayong mapa, parang malapit lang yun. Pero kung titingnan nyo, may distansya yun, di ba? Naglakbay ang mga elders ng iglesia sa Efeso at pumunta sila kung nasaan si Pablo sa lugar ng Miletus. Alam ko na pag-alis ko, ipapasok sa kalagitnaan ninyo ang mapapangis na asugubang na walang patawad sa kawan. Ito galing sa labas yun. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga tao na magsasalita ng mga bagay na lihis, mga bagay na hindi tamang doktrina ng Panginoon upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. So yun ang babala ni Apostle Paul sa iglesia na nasa Efeso, bago pa naisulat yung sulat sa Apokalipsis. Kaya ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso, maaaring ubigit kumulang, ito po noong 64 AD, ano po? Ang Apokalipsis na isulat noong 96 AD. So mayroong distansya ng panahon na lumipas na at patungkol po doon sa babala ni Apostle Paul. Pinupuri sila ng Panginoon. Yung iglesia po sa Efeso, hindi po ito Efeso, hindi po ito iglesia na walang ginagawa. Sila may ginagawa. Sila po ay tapat sa kalooban ng Panginoon at sila nagtitiis. Basahin po natin. Hindi po gawa ito, Apokalipsis po ito, ng Manila. Alam ko ang iyong magawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao. At sinubog mo ang mga nagsasabi sila yung mga apostol, ngunit sila hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis, at nagsigap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. So hindi sila tama. Sila yung gumagawa. Sila yung gumagawa. Tingnan ninyo. Pinagtatanggol nila yung katotohanan,
Ayaw nilang papasukin yung mga bulang apostol at magturo ng mali. Ayaw rin nila yung mga kapatid na Kristiyano na hindi na mahalakad na tapat. Hindi na mapagtiisan yun. Ganyan. So sila yung pinupuri ng Panginoon. In other words, kung pinag-uusapan na yung kailang magginawa, o pinag-uusapan na yung kailang pagtsatsaga, o kung pinag-uusapan na kailang paninindigan sa katotohanan, tama sila. Walang masasabi ang Panginoon sa mga bagay na yun, mga kapatid. Kaya pinupuri sila ng Panginoon. Dahil nga doon sa mabuting bagay na kailang ginagawa. Sabi nga, hindi na mapagtiisan yung mga samang tao at sinubok nila yung mga apostol at kinapuotan nila yung magawa ng mga Nicolaitans. Hindi natin alam kung ano yun. Pero obviously, ito yung mga masasamang gawa ng mga tao yun. At nagdadala rin po ng maling araw. Ngunit ito, mabuti ang nasa iyo. Kinapuotan mo ang magawa ng mga Nicolaita na kinapuotan ko rin. In other words, itong mga taong ito ay nagtuturo at gumagawa ng mali. Kinapuotan ito ng mga kapatid sa Efeso, kinapuotan rin ng Panginoon. So obviously, hindi sila lumalakad sa tao. So yung kanilang hindi pagtitiis sa mali at ang kanilang willingness na ipagtanggol ang katotohanan. Hindi na masyadong popular ngayon yan. Ang tendency ng mga modernong tao, kapag mayroong controversy, iniiwasan nila yan. Kasi ninyo, nagko-compromise lang sila. Pero hindi mga kapatid sa Efeso. Talagang pinaninindigan nila ang katotohanan at pinagtatago nila ang katotohanan. Kaya sila pinupuri ng Panginoon dahil sa bagay na yun. Ang Panginoon po ay fair. Kung tayo gumagawa ng mabuti, pupurihin tayo ng Panginoon. Pero kung hindi tayo gumagawa ng mabuti, siyempre, tayo pagsasabihan ng Panginoon. Pinagsabihan sila ng Panginoon. Pinuri sila ng Panginoon, pero at the same time, pinagsabihan sila ng Panginoon. So in other words, merong mali sa kanila. Ito ang mali sa kanila. Yung mga bagay na tamang ginawa nila, pinupuri sila ng Panginoon. Pero ang Panginoon, pinagsasabihan sila dahil iniwan nila kailang unang pag-ibig kanya. Dito pinag-uusapan yung first love ng mga bautisa, hindi yun. Iniwan nila kailang unang pag-ibig kanya. Ngunit ito, hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Tama yung ginagawa nila. So, anong ibig sabihin na iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig? Nalimutan nila ang dahilan. Ba't ginagawa nila yun? Ano ba ang dahilan? Ba't ginagawa mo yun? Ang dahilan ba't natin ginagawa yun ay sinasabi ng Panginoon sa Mateo chapter 22, 36 to 38. Bakit ikay sumusunod sa totoo? Bakit pinagtatagnan mo yung katotohanan? Bakit? Dahil ang Panginoon ang nauuna sa lahat. Siya pinakamahalaga sa lahat. Nung buhay pa ang Panginoon at tinanong siya ng mga Hudyo, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Ito yung 10 utos na umiiral noon. Wala siya sinabi ni isa diyan. Ang sinabi ng Panginoon at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Anong ibig sabihin? Ano yung nakalimutan nilang unang pag-ibig? Ibig sabihin, ginagawa ng mga taga-Efeso ang obligasyon nila sa Panginoon. Pero nawala yung motivation, ba't nila ginagawa yun? Ang dapat na nag-uudyok sa atin, na ginagawa natin ang tama at sumunod sa Panginoon, ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Sa mga taga-Efeso, nawala yun. Tugtog ginagawa nila. Minamahal nila ang iglesia, pero nakalimutan nila yung pagmamahal sa Diyos. Yun ang problema nila. Kaya sila yung pinagsabihan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan sila magsisi. Doon sa kalagayan na kailang kaisipan. At gawin nila yung mga bagay na ginawa nila ng una. Nung sila yung mga naging mga Kristiyano, bakit tayo naging Kristiyano? Isipin ninyo,
yung damdamin natin nung tayo nabautismuhan. Dapat hindi nawawala yun. Ano ang damdamin natin nung tayo nabautismuhan? Tayo masaya, tayo nagagalak. Bakit? Dahil alam po natin na ginawa natin ang kalooban ng Panginoon. At dahil doon ay pinatawad tayo ng Panginoon. Yun damdamin natin. Bakit tayo sumunod sa Ebanghelyo? Hindi lamang dahil sa katotohanan na gusto natin maligtas. Kaya sumunod tayo sa Ebanghelyo dahil minamahal natin ang Diyos. Di ba? Yan ang nawala sa mga taga-Efeso. Totoo, sila po yung namalakad ayon sa patayan na ipinahig ng mga apostol. Hindi sila maalis. Sa katotohanan na nanatili sila doon. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko yung ginawa mula sa kinalalagyan ito, malibang magsisi ka. Yung magandang halimbawa po rito ay sa pagitan ng mag-asawa. Bakit sila naging mag-asawa in the first place? Dahil nagmamahalan sila sa isa't isa. Kumisan sa pagpapatuloy ng kailang relasyon, nandun pa rin sila. Ginagawa ng lalaki, obligasyon sa babae, ginagawa ng babae, obligasyon sa lalaki, pero wala rin pagmamahal. Mangyayari sa maraming mag-asawa, di ba? Hindi sila nag-ihiwalay. Pero wala na yung motivation nung una, ba't sila naging mag-asawa? Sa una sa pangalang Timoteo, chapter 1, verse 13, hindi natin dapat kalimutan yung tama. Sundin mo ang oran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tudos, kailangan natin sundin ang oran. Bakit? Dahil meron tayong pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. Ganyan. Yung pagsunod lamang sa tama na walang pagmamahal at walang pananampalataya, walang halaga yun. Hindi yung tatanggapin ng Panginoon. Kaya sa ating pagsamba, sinabi ng Panginoon, sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya nagsisamba, ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu. Katotohanan, ganyan. Ano yung Espiritu? Yun ikaw yun. Sumasamba ka na mayroong pagnanasang puwihin mo ang Diyos. Yung katotohanan, yun ang mga bagay na ginagawa natin na pinagutos sa atin ng Diyos. Maaaring ginagawa natin yung totoo sa pagsamba, pero wala ang Espiritu natin doon sa ating ginagawa. Hindi rin tatanggapin ng Diyos yun. Kailangan ng totoo yung dalawa. Ang dahilan para tayo sumasamba. Pero anong kaparusahan sa kanila? Kung di sila magbabago sa kalagayan ng kailang kaisupan. Kung hindi sila magsisisi, pinangako ng Panginoon na aalis niya yung kandeleryo sa kanyang lugar. Nag-ibig sabihin, hindi na sila kikilala ng Panginoon bilang isa sa kanyang mga iglesia, kahit sa mabuting bagay na kailang ginagawa. Kahit tamang ginagawa, sabi ng Panginoon. Kung hindi magbabago yung kaisipan, kung bakit yung ginagawa yung mga bagay na yung ginagawa, sabi ng Panginoon, hindi po kayo kikilalanin kanya. Kaya talalahanin mo sa kanahulog, magsisika, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo, kaalisin ko yung ginawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika kanya. Ibig sabihin, kailangan siya ng manumbalik doon sa una. Yung kagalakan at pagmamahal nila sa Diyos. Kaya nila ginagawa yung mga bagay na kanilang ginagawa. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Paano kung sila magsisisi? Magbabago kayo ng kaisipan, magbabalik sila sa kanilang damdamin noong una. Yung pagmamahal nila at kagalakan nila sa Diyos. Kung sila magsisisi at patuloy na maglilingkod sa Panginoon, sila'y bibigyan ng karapatan na kumain sa halaman ng buhay na nasa pakisyon ng Diyos. Kung alalahanin po natin, balik tayo sa Genesis, doon sa alaman ng sa Eden. Bakit pinalayas ng Diyos si Adam at Eva? Sabi ng Diyos, baka kanya iulat at kailang kamay at kainin nila kanya bunga ng puno ng buhay at sila mabubuhay magpakailanman, ganyan. Kaya pinalayas sila doon dahil sila nagkasala. So kung tayo sila magiging kapag, bibigyan silang buhinawan hanggang sa langit. Ito na sinasabi ng Panginoon. Kung sila ay magsisisi. Ang may pagdinig ay makinig. Ang ibig sabihin po nito, ito lang ginagawa tayo nakikinig.
Pero ang may pagdinig ay makinig. Ang ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig. Inuunawaan mo yung pinakikinggan mo niya. Na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Bago umalis ang Panginoon, nag-iwan siya ng pangako. Sabi niya, kung may pagandang ko na kayo ng dakong kinakalalagyan, ay babalik ako kanya. Upang kung nasaan ako, ay doon rin kayo dudoon kanya. Dadalhin tayo sa langit ng Panginoon. Ihanda niya yung ating tirahan sa langit. Yun mangyayari sa kanila kung sila'y magsisisi at tapat ng paglilingkuran ang Panginoon. Sila'y magkakaroon ng buhay walang hanggan sa langit. Yun ang pangako ng kailang pagiging tapat. Ito po'y mababasa natin sa ulihan na aklat ng Apocalypse. Isahin natin. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na natalala po natin yung babae doon sa balon na nakausap ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon sa akin ng tubig ng buhay kanya. At ang sino mang iinom na ito ay hindi na mauhaw magpakailanman kanya. Tira yung larawan na sinabi sa Apocalypse, galon din. Ipinakita sa akin ang anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna na langsangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa, ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero matatagpan doon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila hindi na makakailangan ng liwanag ng ilawan, di ang liwanag ba ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang mabibigay liwanag sa kanila at sila'y mag-ahari, magpakialaman. Doon tayo dadalhin. Ito yung larawan ng langit. Tingnan ninyo, itong larawan na ito, hindi natin makikita kanya. Ilog ng buhay na maningning na kaya ng kristal, wala tayo makikita nga lang. Ito isang magandang lugar. Ito yung ating kalalagyan kung tayo magiging tapat. Yun ang pinangako sa kanila ng Panginoon. Kung sila magsisisi at magpapatuloy sa katapatan ng kailang paglilingkod. Doon sa Apocalypse chapter 21 verse 27, hindi na pwede pumasok roon anumang mga bagay na kasalanan. Hindi na makakapasok doon sa tukas para tayo tuksohin. At di makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino ang gumagawa ng karamdaman o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, aklat ng buhay ng Kordero. Ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kung tayo tapat, pwedeng mawala ang ating pangalan doon kung tayo hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero tayo magpapatuloy, andun ang pangalan mo. At kung andun ang pangalan mo, dadalhin ka doon sa binasa natin kanina. Doon sa magandang lugar o paraiso na tinatawag na langit. So, ano natutunan po natin sa sulat na ito? Hindi dapat mawawala sa atin ang dahilan kung bakit natin pinaglilingkuran ng Panginoon. Hindi dapat mawala yung kagalakan at kasiyahan na naramdaman natin noong una tayo sumunod sa Panginoon, tayo nabautismohan. Nandoon yung kagalakan. Nandoon yung excitement mo, di ba? Dapat manatili yun, huwag mawala. Hindi yung gagalaw lang tayo na nalimutan natin yung dahilan. Nakalimutan ng mga taga-Epeso, ginagawa ng Iglesia Epeso yung tama. Totohanan. Pero nawala yung tamang motivation, hindi nila ginagawa yun. Alam niyo mga kapatid, pwede natin gawin ang katotohanan sa iba't ibang dahilan. Number one, ginagawa natin ng tama dahil na nasanayan mo. Ako po ay hindi mo naging Kristiyano dahil nanggaling ako sa pamilya na Kristiyano, ako na-converte. So, hindi tradisyon. Pero may mga Kristiyano na ipinanganak na
sa pamilya na mag-Kristiyano. So, para maging katulad tayo ng pinanggalingan natin, Katoliko. Maging Katoliko dahil sa tradisyon. Hindi dahil sa pinaniniwala mo yung totoo. Pwede mangyari sa atin yun. O kaya, pride. Pinagmamalaki mo, kayo magaling. O kaya, sa isahin ng pamilya, Kristiyano kami. Kaya Kristiyano din ako. Pero hindi mo naman naunawaan kung bakit ka Kristiyano. O kaya sa pera. O kaya, peer pressure. Katulad ng mga nangyari sa mga anak namin noon, o sa mga kapatid namin, na sabay-sabay sila na bautismohan. Bakit ka na bautismohan? Kasi nagpabautismo sila eh. Later on, nung dumami na yung akalaman nila sa katotohanan, nagpabautismo silang muli. Bakit? So gumaya ng awa niya eh. Hindi gano'n. Pwede mong gawin ng tama dahil sa gano'ng dahilan. Pero, kailangan natin gawin ang tunay na dahilan. Hindi natin alam kung bakit ang mga taga-Efeso ginawa ng tama. Hindi natin alam yan. Pero kinakailangan ng ayusin ng kalagayan ng kanilang kaisipan. Na ibig sabihin, hindi sapat na ginagawa yung tama. Kinakailangan tama rin yung dahilan kung ginagawa yun. Nawala sa mga taga-Efeso yun. Na kung hindi sila magbabago, itatakbo sila ng Panginoon. Kasi hindi nga natin na ba't nila ginagawa yun. Pero tama, ginagawa yun, pero mali ang kailang dahilan ng kailang paggawa ng mga bagay na tama. So, ang aral sa atin ngayon, kinakailangan natin maunawaan bakit natin ginagawa natin ngayon. O tama, ginagawa natin. Pero bakit natin ginagawa? Dapat magpamasok yun sa ating kaisipan. Habang naglilikod tayo sa Panginoon. Tingnan ulitin po natin. Ang sabi ni Papa kay Timoteo, hold fast the pattern of sound words. Tama yun. Which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Kanya. Dahil meron pong pananampalataya at nagmamahal sa ating Panginoon. Yun ang dahilan dapat sa atin at natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Meron kang pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa Diyos. Kaya mo ginagawa yan. Tama na kailangan natin gawin ang lahat sa otoridad ng Panginoon. Tama yun. Hindi mali yun. Ang pagkakamali nga ng mga denominasyon, kung minsan meron silang kagalakan sa kanilang ginagawa, ang problema, mali ginagawa nila. Sa kabilang banda, ito yung kalagayan ng mga taga-Efeso, tama yung ginagawa nila, pero mali dahilan. Walang pagmamahal sa Diyos. Walang kagalakan sa kanilang paglilingkod. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tama yun. Hindi mali yun. Kailangan natin gawin yung katotohanan. Pero kung ating motivation ng paggawa ng katotohanan ay hindi tama, ano man gawin natin tama ay walang kabuluhan. Kaya tama yung ginagawa mo dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Pag gano'n po ang ating motivation sa paglilingkod sa Diyos, hindi mahirap. Pagka nakikita ko itong mga talatang ito, kung hindi ko alam kung pinag-aralan pa niya yung Florati at Laura, pero pinag-aralan namin yung second year high school noong unang panahon, nakalimutan ko na yung kasaysayan, no? Sa manipis na aklat. Pero doon sa pangunang salita, ang aklat na yun, sabi ng author sa Balagtas, sabi niya, aakyatin ko kanya kapitong buntot. Makita ka lamang, o Shelia. Siguro yung Shelia, girlfriend na yan. Sabi niya, aakyatin ko kahit ikapitong buntot. Madali bang gawin niya? Aakat ka sa pitong buntot. Mahirap, pero bakit kaya niya gawin? Dahil meron siyang tamang motivation si Shelia para makita niya yung kanyang minamahal, di ba? Pero bakit aakatin yung buntot? Dahil minamahal niya si Shelia. Gayon din sa ating. Ginagawa natin yung tama dahil mahal natin ang Diyos. Tingnan niya sabi ni Pablo, dito po sa unang Corinto, chapter 13, 1-3, nagkakaroon ng problema yung mga kapatid sa Corinto sa iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo sa panahon na yun.
If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong, or clanging cymbal. Ako'y ingay lang. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, mapakalumoy mundo na ito, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Ganyan. Tama yung ginagawa, wala ka naman pagmamaw. Ganyan. Alam mo yung ginagawa mo, sabi ni Apostle. So, ito ang dapat nating isipin. Ang pagmamahal natin sa Diyos, ang dating motivation sa mga bagay na ginagawa natin sa ating pananampalataya. Hindi lamang pagmamahal sa tao, although kasama yung kundi pagmamahal sa Diyos. Kung minamahal natin yung tao, hindi natin gagawin yung masama sa kanya, di ba? Yung motivation mo, kung bakit hindi ka gagawa ng masama sa iyong kapwa. Dahil minamahal mo yung kapwa mo. Sabi nga sa verse 10, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. So, ang buong katuparan ng kausap ni Moises sa panahon na yun ay pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Di ba? Kaya, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, ang ating dapat ang maging dahilan bakit tayo susunod sa Kanya. Sabi ni Jesus sa ating Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Bakit ka susunod sa Kanya kautusan? Dahil minamahal mo siya. Yan. Sa 1 John chapter 5 verse 3, piniliwan ni Apostle John, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ang kaya-utos ng Panginoon, gano'n kahirap yung iba, ay hindi mahirap gawin dahil meron tayong pagmamahal sa Diyos. Kaya hindi mahirap sa ating sumunod. Kung ang dahilan ng ating pagsunod ay ang pagmamahal sa Diyos at gusto nating maging kapuri-puri, kalawag-lugod sa Kanya. Di ba? So, kung ginagawa natin ng tama, wala pagmamahal sa ating Panginoon, wala nga lang kayo. Eventually, mawawala ka sa pananampalataya. Magsasama tayo. Dahil hindi tama yung dahilan na kung ginagawa, yung pagsamba, pagdilipid mo sa Diyos. Pero kung ito'y dulot ng ating pagmamahal sa Diyos, hindi mawawala yun. Magpapatuloy tayo sa pag-request sa Diyos. Gano'n magkahirap yung daan na ating lalakaran, hindi tayo mawawala. Dahil sa tama ang dahilan ng ating pagsunod. Bilang katapusan ng ating pag-aaral. Kailangan tayong sumunod sa ating Panginoon. Tama yan. Kailangan tayong talindigan sa katotohanan. Kailangan nating laban ng mali at magtiis. Pero kailangan nating malaman, maalala, bakit natin ginagawa. Ang dahilan, dahil mahal natin ang Panginoon. And we would want to please Him. Dahil maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Yun ang problema ng mga taga-Efeso. Tama ang ginagawa nila, nakalimutan nila ang pagmamahal nila sa Panginoon pala. Dapat nilang dahilan sa kailang paggawa ng tama. So, hindi sapat nagawa tayo ng tama. Dapat tama yung dahilan ng paggawa natin yun. Hindi bumabalik sa pagmamahal natin sa Panginoon. So, ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. At tayo po ay magpatuloy po sa ating pagsamba, mga kapatid.